Noong unang panahon ay mayroong isang matalino at makapangyarihang pari na nakatira sa isang bayan. Isang araw, nakakita siya ng pusang sumusunod sa likod ng isang daga. Dali-daling ginamit ng pari ang kanyang kapangyarihan at ginawang pusa ang daga. Pagkalipas ng ilang araw, habang naglalakad ang pari, nakita niya ang parehong pusa at isang asong sinusundan siya. Naawa ang pari at ginawa naman itong aso. Ngunit sa oras na ito, nakita niya ang isang leon na parating sa likod ng aso. Sa oras na ito, kapag ginawa kong leon ang asong ito, hindi na siya makakaranas ng hirap sa kanyang buhay. Ngunit dahil gagawin kong leon ang aso, hindi rin magkakaproblema ang bayan na ito. Sambit nito sa sarili. At ginawa niyang aso ang leon. Ang mga taong bayan ay tiningnan ang leon at tumawa. Tinukso nila ang leon at sinabing, Ito ay dating daga. ginamit ng pare ang kanyang mga pangyarihan at ginawa itong leon. At hindi nagustuhan ng leon ang kanyang naririnig. Kailangan kong gumawa ng gulo at saktan ng isang tao dito sa bayan na ito. Pagkatapos nun ay kakatakutan nila ako at hindi pagtatawanan. Napagdesisyonan ng leon na saktan ang paring ginawa siyang leon. Handa na ang leon na saktan ang pare at napansin siya ng pare. Ginawa kitang leon upang hindi ka na mahirapan. At ngayon na may gusto mo kong saktan, wala kang kwenta at hindi ka karapat dapat maging leon. At bilang parusa, gagawin kitang daga panghabang buhay. Si Haring George ang hari ng mga palakang nakatira sa balon. Ngunit hindi niya magawang makisalamuha sa kanyang mga kamag-anak dahil sa madalas na hindi magandang pagtrato ng mga ito sa kanya. Isang araw, kinausap niya ang kanyang asawa at sinabing, "Ano ang karapatan nilang tratuhin ako ng ganito? Ako ang kanilang hari. Dapat lang naturuan ko sila ng leksyon." Sinabihan siya ng kanyang asawa na siya'y dapat mag-ingat kung ayaw niyang mapahamak. Ngunit ito ay hindi pinakinggan ni Haring George at siya ay tumalon patungo sa tubig. Nang maupo ang hari sa tabi ng tubig, nakita niya ang ahas na sikain na pumasok sa kanyang lungga. Kaya naman nakaisip si Haring George ng ideya. Iimbitahan niya ang ahas sa kanilang tahanan at uutusan nitong kainin ang lahat ng kanyang mga kamag-anak. "Kay, lumabas ka rito at tayo ay mag-usap." Narinig ni Kay ang boses na tumatawag sa kanya, ngunit hindi niya alam kung kaninong boses ito. Siguradong hindi ito kaibigan dahil wala naman siya ni isang kaibigan man lamang. "Ako si Haring George, ang hari ng mga palaka. Nais kong makipagkaibigan sa iyo." Nagulat si Kay at nagtaka, kaya naman siya ay lumabas na. "Imposible. Paano tayo magiging magkaibigan kung tayo likas na magkaaway? Alam kong likas tayong magkaaway, pero kailangan ko ang tulong mo. Nais kong kainin mo ang lahat ng mga kaaway ko." "Sinong mga kaaway?" "Ang mga kamag-anak ko. Nakatira sila sa balon kung saan ako nakatira at dahil hindi nila ako nirerespeto, naging kaaway ko sila." "Nakatira ka sa balon? Paano ako makakapasok? At kung makapasok man ako, saan ako uupo habang tinatapos ko ang mga kaaway mo?" "Walang kwenta ang usapan na ito. Umalis ka na, palaka." "Sandali, kaibigan. Ituturo ko sa iyo kung paano ka makakapasok sa balon. Ituturo ko rin sa iyo ang komportabling butas kung saan ka pwedeng magpahinga. Pakiusap, tulungan mo ako." Napaisip si Kay sandali. Tumatanda na siya at hindi niya na kayang humabol ng daga para kainin. Ang alok ng palaka ay nakatutukso at madali lamang kaya naman siya ay nagdesisyon na. "Haring George, nakapagdesisyon na akong sumama sa iyo. Ituro mo sa akin ang daan at susundan kita." "Salamat, kaibigan.
Pero ipapaalala ko lang, huwag mong idadamay ang sarili kong pamilya. Kainin mo lang ang mga sasabihin kong dapat mong kainin. Magkaibigan na tayo, Haring George. Hindi ko gagalawin ang pamilya mo. Tara na at huwag na tayo mag-aksaya pa ng panahon. Nang makarating sila sa balon, itinuro ni Haring George ang butas sa ibaba nito. Sinabi niya sa ahas na magtago muna roon habang hinihintay ang pagdating ng kanyang mga kamag-anak. Makalipas ang ilang oras, lahat ng mga kamag-anak ng hari ay nagtalunan na sa paligid ng balon. Yan ang mga palakang umalipos sa akin. Kunin mo sila at kainin ngayon din. Isa-isang kinain ng ahas ang mga kaaway ng Haring Palaka, kaya naman tuwang-tuwa si Haring George. Kapag wala na si Haring George, kakain pa ako ng isa o dalawang mabait na palaka. Kinain ko na ang mga kaaway mo, Haring George. Magaling! Ngayon, maaari ka nang bumalik sa lungga na pinanggalingan mo, kaibigan. Bumalik sa lungga ko? Nagpipiro ka ba? Siguradong may ibang ahas nang nakatira doon mula nang umalis ako. Hindi, kaibigan. Kailangan kong manatili rito. At dahil inalis mo ako sa lungga ko, tungkulin mo nang pakainin ako mula ngayon. Bigyan mo ko ng isang palaka kada oras, mula sa mga kaibigan mo o sa sarili mong pamilya. Kung hindi, kakainin ko kayong lahat. Ano ba itong nagawa ko? Bakit ko ba siya dinala rito? Wala na akong takas ngayon. Mula noon, binigyan ng hari si Kai ng palaka araw-araw. Pero hindi pa tumigil si Kai. Sa tuwing hindi nakatingin ng hari, kinakain din niya ang iba pang mga palaka. Isang araw, ang palakang kinain ni Kai ay ang anak ng hari, at nakita ito ni Haring George. Wag yan kaibigan, anak ko ang isang yan. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga luha ni Haring George ay wala nang magagawa para mabalik ang kanyang anak. Para saan pa ang pag-iyak mo? Sino na ang tutulong sa'yo? Ikaw ang may gusto nito. Kailangan mong makatakas at isipin mo kung paano mo mapapatay si Kai. Lumipas ang mga araw, ngunit wala pa ring plano si Haring George. At ubos na ang lahat ng mga palaka. Nag-iisa na lamang siya. Nagugutom ako, Haring George. Humanap ka ng pwede kong makain. Tungkulin mo yun. Ito na ang pagkakataon kong makatakas. Kaibigan, habang ako ay nabubuhay, hinding-hindi ka magugutom. Hayaan mo akong makalabas at dadalhan kita ng palaka galing sa kabilang balon. Itinuturing na kitang kapatid. Kung tutuparin mo ang pangako mo, magmula ngayon ay ituturing na kitang ama. Hindi na nag-aksaya ng panahon ng palaka at siya ay tumakas na sa balon. Kailangan kong humanap ng isa pang balon na pwede kong tirhan. Samantala, nauwi sa wala ang paghihintay ng ahas sa pagbabalik ni Haring George. Hindi ko dapat siya pinayagan. Talo na ako ngayon. Makalipas ang ilang araw, nakakita si Kai ng isang butiki na nakatira sa kaparehong balon. Ginang, dati kayong magkaibigan ni Haring George. Pakihanap siya at pakisabing bumalik na agad. Hindi baling wala siyang dalang pagkain. Sabihin mo sa kanya na hindi ko siya sasaktan, na hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Matapos ang paghahanap sa mga katabing balon, nahanap ng butiki ang Haring Palaka. Haring George, ano ang ginagawa mo rito? Ang iyong kaibigan na si Kai ay naghihintay sa'yo. Nangako siyang hindi ka niya sasaktan, kaya umuwi ka na. Ang isang patay gutom ay hindi dapat pagkatiwalaan. Natuto na ako. Hindi ko dapat tinalikuran ng aking pamilya at kumampi sa kaaway. Hindi niya na ako makikita kailanman. Mga bata,
natutunan natin na kahit anong mangyari ay hindi dapat tayo maging parte ng anumang masamang gawain.